Okay, we're back. Another exciting episode of Negosyo, Tito. Yan. Dito maganda. Oh, maganda. Pag-uusapan natin ay tungkol sa upcycling. Upcycling, Kasi ano? maraming solid waste na. No? Anyway, bagong pong lahat, gusto ko po lang sabihin ng bagong patalasas po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation tungkol po sa lumalalang problema tungkol sa online gambling yan. Kailangan po yung mga gustong sumali, bago sila pumunta sa kanilang website, i-check muna kung ang kanilang sasalihan ay totoo. Iyon po ay via Philippine Amusement and Gaming Corporation PAGCOR Guarantee. Meron pong ginawang guarantee website ang PAGCOR na kung saan mache-check po ninyo kung iyon po yung sasalihan, kayo po yung mababayaran ang inyong taya at ang inyong panalo. Yan. Ang sabi po ni Chairman Altenco, kailangan pong usisayin ang uso ng mga gustong sumali sa online gambling kung totoo ba o hindi ang kanilang sasalihan. Para masiguro nila na ang panalo nila ay kanilang makukolekta. Yan po yung ginawa ng ecosystem ng PAGCOR, ay yun pong PAGCOR Guarantee website. Doon po check ninyo, makiklik ninyo kung iyon pa'y kasama doon sa mga online gambling na pinapayagan na maglagay ng online gambling site. Yan. Kung ano pong gusto pa po ninyong informasyon, ay mag-login lang sa Philippine Amusement and Gaming Corporation. Okay. Yeah. We're back. And of course, today, Tito, we have a very exciting guest kasi napaka-unique ng negosyo nito. Oo nga, eh. Diba? Upcycling of coconuts na napaka-abundant dito sa Ang ating dami. bansa. Yes! Guest po natin today is Miss Lou Tihanki Santos. Siya po ang owner-founder ng Green Gabay Agricultural Machinery Manufacturing. Yun. Magandang hapon, Lou. Good afternoon po sa inyo. Uy, thanks for guesting on our program, ha? It's my pleasure po. Miss Lou, before we get started, before we talk about yung Green Gabay nga, what were you doing po before you became an entrepreneur yan? Well, first of all, napakalayo po talaga. Oo, kasi I'm an accountant by profession and I used to work sa sales po for almost... Accountant na nagsisales, okay? Yes, yun talaga, doon ako inclined. Pero Okay. kung sa selling nyo, kasama yung napasukan nyo. Hindi po. So you did practice accounting? Hindi po. Nagsales po. Ano po oo. binibenta ninyo? Dati, ang mga iba-iba po eh. Okay. Mula sa gamot, sa frozen, malaki. insurance, So naging lahat. pharmaceutical, Oo. tapos fast-moving consumer goods, Yes, tapos yes. insurance as well. Skincare. Skincare, aba? So, napatunayan ko sa sarili ko na kahit ano palang produkto, kaya kong ibenta. Okay. Oo, kung may buhay man o wala, gamit man yan, skincare yan, kaya ko pala. So, ma'am, gaano katagal kayo in sales ulit? 30 years. 30 years, ha? 30 years. Okay, and then, what made you decide to start your own business? Kwento nyo naman. Oo, napagod din ako eh. Nakakapagod din ang Okay. maging empleyado talaga. Pero prior dito sa business namin ngayon, 3 years ago, na-involved kasi ako sa solid waste management. So talagang puro mga basura. And dun, in Okay. alignment na rin po with RA 9003, ito yung segregation ng nabubulok at hindi nabubulok. Okay. So, na hindi nasusunod, ma'am. yes, sad to say. Oo. Hindi po, ang dami nating batas when it comes Yes. to environment, solid waste management. Yes. However, hindi po siya na-i-implement properly talaga. okay. So, sad to say. So, dun po ako na-involved. Ano yun, you started first sa local community nyo, sa barangay ninyo? LGU. Ah, okay. Opo, Oo. opo. Tapos, Paano nyo nakita na, uy, teka lang muna, may opportunity dito, ah? opo, kasi nung nag-freelancer po kasi ako sa isang kumpanya. Okay. Ang kinikater nila is mga LGUs, government, national government. Parang advocacy group yan. Yes. Okay. No, it's dealing with machine po eh. So, okay. yun yung binibenta nila. So, nag-freelance ako, trinay ko lang. And then, yun nga, nakita ko sa bawat LGUs, yung sangkaterbang basura. Hindi ko nga alam yung mga ibig sabihin ng MRF that time. Yung Okay.
yung mga facility na Sorry ma'am, what is MRF? So, para sa mga hindi may alam. it's facility for yung mga tinatapon po, no, Okay. na mga basura. Parang segregation. Yes, facility. central Parang facility Materials segregation. recovery opo. facility. Materials recovery Recovery- facility. Yes, Okay. yun po. Sa likod ko yun. Opo. So yun po, doon po nagsimula, nakita ko lahat, no? At iba't ibang klaseng basura na bubulok at hindi nabubulok. At that time, ang pinapromote po kasi in alignment doon sa RA 9003, of which yung mga nabubulok, hindi na po pwedeng, talagang bawal na po itapon sa landfill. Kasi over time, nagki-create ito ng methane gas, which is harmful, hazardous po sa environment, sa climate natin. So yun po. And kasama po dyan ang mga nyug bunot. Yun. So doon ko siya nakita na kahit saan ako magpunta, Meron, oo. may bunot. Pagka may delubyo, umulan, bumaha, ang daming bunot pa rin. So kasama... Marami. Pangasinan, Quezon, kung saan, lahat meron. Exactly, totoo po yan. Punong-puno tayo ng bukot ito So, eh. paano yung naisip yung negosyo nyo na yan? Yeah. Ayan. Ano yung aha moment ninyo? Parang Parang nung site visit ba kayo sa isang MRF na facility at sabi mo? Opo, yun okay. sa mga fresh from the market, Yes. sa mga palengke po natin, nakikita ko nakatambak lang sila eh. Oh, So sabi nga sa RA 90. Ang gata yun eh. Opo, 'di ba pag season na lalo na pag malapit na yung Christmas or kung ano mga talagang fresh from the market, nakikita mo na bulk siya. And hindi po siya kinukuha. Sinasama sa MRF kasi bawal po. Ang nangyayari po, yung mismong vendors po, dahil ikaw nagtinda dyan, ikaw nagdala niyan, so ikaw ang magtapon. Ang nangyayari po, kinukuha lang nila, hindi na natin alam kung ano nangyayari doon. Kailangan po kasi ma-promote din natin yung circular economy na tinatawag po, in alignment with the RA Pero maganda. 90. So this is what you actually do. Parang circular economy. Yeah. With you around, may upcycling, nagagamit niyo yung mga bunot na sira na. Pero anong ginagawa niyo sa bunot na yon? Yung mga bunot na yan na tinapon na, actually, nakakasad, no? Just to share lang po. Ang Philippines po, second largest producer ng coconut. That's correct. Pangalawa po tayo sa Indonesia. Yes. No? And ang nakakalungkot lang po dito sa Pilipinas, base na rin sa datos ng Philippine Coconut Authority, na pagdating po sa mga bunot natin, napakaliit ng market or ng value na nabibigay. Okay. Usually po, pagka biyak po niyan, kinukuha na yung sabaw, yung laman, then tapon na. No? Okay. So, ganun lang po talaga ang nangyayari. Yes. So, kami po, dahil resources yan local yan abundance tayo pagdating sa coconut, no? Nakakalungkot lang na nagiging basura siya. Kaya naman natin siya tinatapon dahil iniisip natin wala nang value. Okay. Hindi na siya pakinabang, kaya Yes. nagiging basura. So what we did here in Green Gabay, from the basura itself, kinukuha namin siya, kino-convert namin siya into something useful and valuable po. Okay. So yun po yung, parang iniisip ko, wala na akong pakialam sa ibang uri ng basura. Okay. Ang tututukan ko lang, yun yung advocacy po namin ng partner ko, na ang tututukan lang po namin is yung mga coconut husk waste. Coconut husk waste. Yes. Ganda. Nagkaroon ng bagong buhay yung mga yun. Ma'am, so what? Right now, are you directly approaching the market vendors or hinihintay nyo lang muna itapon nila yung kanilang waste? Ayan po, with the help of barangay, Okay. communicate po, collabs po kami sa kanila para sa mga market po, Okay. pwede na naming makuha. Kunin. Opo, tapos binabayaran po namin yung mga vendors. And, So may kita na sila, ma'am? of course, Wow, galing so, ah. Okay. kabuhayan showcase din po. Okay, very good. Oo, Yes. down to the okay. barangay level. Yes, yes. Opo. Oo. And then, apart from that, ang number one concern po talaga namin is yung local legitimate coconut farmers po natin. Okay. Yes. So, kasi every 45 months or days lang Yes. bago sila makapag-ani uli Correct, yep. So kami po,
iipunin lang nila and then bibilhin po namin. So may kita sila during that gap. Yes, Oo, dagdag ah. kita. Galing, ano, So galing. not only are you helping the market vendors, you're also helping our coconut farmers Exactly. directly. And the So, economy moves on. na-upscale din po natin yung kanilang way of living. Yes, ika nga. yeah. So, yun po. And with the help yan po ng Philippine Coconut Authority po. Okay. So you nag-link up kayo sa Philippine Coconut Authority? Opo. Actually, napakaganda kasi po na hindi ko akalain na ganun yung acceptance nila pagdating sa amin. Yep. Yung mga people from Philippine Coconut Authority. See? Actually, government agencies do that eh. It's nice Parang to hear DTI, that. Yes. Department of Trade Industry, DOST. Siguro pwede kayong tulungan ng DOST, di ba? Yeah. Sana po. And of course, yun, na-mention nyo na rin po si DTI, napakalaking tulong din po. Yes. Actually, silang dalawa po yung tumutulong sa Green Gabay, si DTI Yes. and si Philippine Coconut Authority. So ang ganda. Shout out kay Ma'am Sharon. Yes, yung Yes. megastar ng DTI Rizal. Yes. Ma'am Sharon, hello po. Ma'am Boggs. Yes, yes. Ma'am, curious lang ako, traditionally, how were they disposing of yung mga waste na coconut husk? Paano nila Sinusunog siguro. Sinusunog lang? Yung iba po sa province, sinusunog po. Oh, Yung see? iba naman po, ang ginagawa, binabaon na lang sa lupa. Oo. So, kasi ang katwiran nila, magdi-disintegrate din naman siya Yeah. over time, Okay. magiging organic fertilizer. But it takes time. So, Takes hanggang doon na lang siya eh. Yeah. Well, hindi na tayo nakatulong para, di ba, pagkakitaan. Oo. Upscaling nga kasi po ang natin, Yes. advocacy natin. So, yun. Ma'am Lu, so pwede kayo tawagan ng may mga niyugan dyan na kung kailangan nila mag-dispose yan. ng mga coconut husk, pwede. Ayun, bibili. Yes po, wala pong problema. Basta po, ang priority po kasi namin ngayon is yung ating mga legitimate coconut farmers. Basta legit kayo na coconut farmer. Kasi Yes. bulk po Tama. yung kailangan. Oo. And then pagdating naman po sa mga direct from, fresh from the market, Yes. pwede niyo po akong kontakin para po po ako sa mga barangay po nila. Ma'am, Pwede can you malaman share yung, yung contact details saan ninyo, kayo? ma'am? Yes po, pwede niyo po akong i-PM or tawagan sa 0917-460-4367. 4604. Yan strictly buko only ha. Walang Yes. Ayan. ang usapan ha. Ma'am, sige, can you talk about naman kasi you have later after the break nga we will showcase some of your products. Yes. Ma'am, can you talk about where you get inspiration for your products? Kasi napaka-impressive ng product line ninyo. Meron na kayong cocoa trays. Yes. Meron rin kayong tinatawag na cocoa peat, which is very important for agriculture, di ba? Ang dami nyo ng mga iba't ibang products. Where do you get the inspiration for all of these products? Kasi naisip ko na gusto ko talaga may pakinabangan at the same time pagkakitaan. Okay. So sabi ko, pwede naman 'to maging coco pot para once na diretso na siya sa lupa. Napaganda pa yung Kasi iyong ang kagandahan ng coco pot kasi parang live siya, hindi siya plastic. Yes, that's right. So, So pwede nyo na ibaon sa lupa. yes, that will serve also as organic fertilizer. fertilizer. Pangalawa, sustainable siya. Okay. Eco-friendly. Yep. No? So, 'di ba may mga batas ngayon na bawal na ang plastic. So maganda siyang alternative. Yes. Hindi lang masyado pang na educate yung iba na kung gaano kaganda talaga ang paggamit ng coco pots. So aside from that, nag-isip pa kami na yun nga yung mga seedlings, no, meron kaming multipurpose tray. Pwede mo siyang maging egg tray, at the same time pwede rin seedlings. Then later on, pagka nag-disintegrate na siya, babaon mo na lang sa lupa. Okay. Hindi siya basura. Yes. So yun yung circular economy, hindi siya nauwi sa pagiging basura na pakinabangan Ang natin. ganda ng inyong Yes, ganda. po. And aside from that, Yes. syempre, with the help of
DTI din po, si hi to Ma'am Lizelle and Ma'am Elva from the head office po ng DTI. Shoutout sa head Opo. office ng DTI. Yes. Sila po yung patuloy na naniniwala at sumusuporta din po sa At amin. gumagabay sa inyo. Opo, ano po sila, ma'am, try po kaya natin yung ganito, yung ganyan. Tama, oh. So sila nagbibigay ng idea. Ako naman po, syempre, hinuhoard ko lahat. Sige po, ma'am, aaralin ko po yan, Yes, ganyan. yeah. Same thing with PCA, si Ma'am Rose. Oh, shoutout kay Ma'am Rose. Yes, Ma'am Rose. So, ayan po, ganun din po, may mga, actually, may mga orders na rin po sila. Oh, themselves, the agency Galing, itself. Magaling. So they're not only helping you innovate, nag-order rin sila. Naging Napakaganda. instant plantita nga po ang Green Gabay. Ayun, naging plantita. Uy, uso yan ngayon, ha? Mga Yes. plantito at plantita. Ma'am, can we talk about, yun nga, your first product? What was your first product? Coco Pot. Coco Pot talaga. Okay. yes. And then from there, can you talk about the other products that you develop? Sure. Yung ano po, na-mention ko yung multipurpose tray. Okay. And then, meron pong gift boxes. Coco gift boxes? Yes. Yun ang maganda, yes. yung keep. Nung Christmas, pumutok siguro yun. Actually, pinaprocess pa lang po namin ngayon, sir. Okay. Para for... Christmas 2026. Yes. Opo. Ayan, Kung partner ko, Mag-order na yan. Mag-order na yan. Yes. Mag-order na yan. Yeah. No, actually, ma'am, kasi we've also had a guest in the past, yung Coconato, di ba? Dito. Oo. And I think we can put you together with the owner-founder of Coconato kasi he also is looking for yung gift boxes for his coconuts, di ba? So, match na match. Di ba? Actually, lahat po ng MSME, Yep. isa po yan sa target market for the Ganda group. yan, ha? Putok Yes. yan, ha? Yeah. Sino nagbigay ng ideya sa inyo yan? Well, hi uli kay Ma'am Lizelle of ETI. ETI, okay. And Ma'am Rose, kasi tandem sila Yes. talaga ng Ang PC. ganda, Yeah. ganda. Ayos. Ma'am, can we talk about yung day one ng negosyo ninyo? When you decided, you know what? I'm gonna stop my sales career and I'm going to focus on starting my own business. I'm gonna focus on Green Gabay. Diba? Can we talk about day one? What were the challenges Ay. that you experienced? And the reason why we ask this is because, alam mo naman yung programa namin, our aim is to inspire more Filipinas and Filipinos to embark on their own entrepreneurial journey. At kasama doon, syempre, yung mga challenges of starting Of course, a business. Yes, Yeah. I believe, sir. Hindi po talaga nawawala ang challenges na yan. Yeah. I don't know if maniniwala po kayo sa amin, no? Nag-start po kami from scratch. From scratch. Pagdating sa financial aspect, Yes. as in, down kami. Okay. Oo, ang meron lang po kami at punong-puno kami is yung tibay ng dibdib. Okay. Buong-buo yung pangarap namin. Oo. At saka yung bang ang advocacy mo is makatulong ka sa kapwa mo. Pagka yung pala ang purpose mo in life, Ganda. tutulungan ka talaga ni Lord. Oh, Yan ang binabanggit palagi ni Tito Lito, yung clarity of purpose. Clarity of purpose. Yes. Tsaka dumarating na lang yung pera. Yun. Correct. Yes po. Everything will follow. Klarong-klaro kayo doon sa inyong advokasya, upcycling, gamitin yung mga ginagawa nilang basura. And help the market vendors, help the coconut farmers. And Yes. hindi lang po yun. Isa po sa special project or program namin ngayon is yung mga PDL. Okay. Person with, Opo, pati po yung Private mga, liberty, Private liberty, pati po yung mga ex-PDL. Isa Okay. po yan per LGU ko po, pero sinisimulan ko po muna sa Rizal. Bali, anong yung link? Ano mo up sila niyo sa kanila? tinutulungan? Yes. Opo, ganito po yan. Very excited po. Yung mga Coco Pots po namin, Okay. finished product na po siya, ipapasok po namin doon. And they can design whatever they want. Pwede kang maglagay doon ng Ganda. Bible verses, Okay. mag-drawing ng mukha, anything. Basta nakaka-add value pag once na hawak ko na tong Ang ganda Coco Pot nun, na ah. to. Ang galing. So yun po. And syempre, alam naman hindi naman po ako nakapasok sa mismong BJMP, pero naramdaman ko kasi yung mga tao po doon, yung bang tayo nga na malaya, free, may freedom tayo, nagkaka-anxiety, nade-depress pa tayo. How much more sila na nandun sa loob? So,
para kung ako, ang inaano ko lang, tinutulungan ko sila, ma-divert yung kanilang mental, na kahit paano maging busy sila. Correct. At the same time po, kumikita pa po sila. Okay. Hindi man siya kalakihan, Yes. pero at least, meron. Dagdag yes, allowance, opo, diba? opo. Oo. 'Di ba kung may anak sila na nag-aaral, pwede Yes. nilang maibigay 'yon. And isa pa po doon, hindi lang po natatapos 'yon nasa loob. Ang pinakamalaking concern po namin is yung pag nasa labas ka na. Okay. Bali, magiging you can have a halfway house for them. Yes po, pwede po namin silang kunin as isa sa mga gumagawa po dun sa aming planta. And at the same time po, para hindi na po sila bumalik sa dati nilang gawain. Uy, maganda yan. Maganda Pero, yan, pero- break po muna tayo. Yan. Now we're back. We're back. Oh, ito, Tito, Oo nga. here are some samples of Coco Pot na Coco Pot, oh. manufactured by Green Gabay. Yes, Yan. Ma'am Lou, again, we were talking about yun nga kanina, about you helping as well people, yung mga PDL. Yes, Diba? po. And even after Nila makalabas. makalabas, Pwede na. tuloy-tuloy pa rin yung pagtulong mo sa po. kanila, okay? Kasi po, naniniwala po kami from Green Gabay, no, na hindi lang po basta kumita eh. Parang sa kanila po, special program ito ni Green Gabay na gusto rin namin na mabigyan sila ng second chance Okay. na magkaroon ng panibagong buhay, makapagsimula muli sa pamamagitan ng Green Gabay na, yan, isa po yan sa mga pwede nilang pagkakitaan. So yun po yung advocacy namin. Actually, it's not only to sell na kumita, no? Basta kung ang gusto lang namin is talagang makatulong. Yes. Hindi lang sa farmers, sa community, sa mga ex-PDL. At the same time, kahit papano, in our own little ways, nakakatulong tayo sa environment. Maganda Ganda yan. yan, Maganda. ganda. Oo. Ma'am, can you share with us siguro your sales and marketing strategy for your Coco Pots? Kasi curious lang kami, how do you, promote this into the market? Opo. Syempre with the help of DTI, Okay. lahat po ng trade exhibits, sinasali po nila kami. Okay. Maging national po ito or Yes. maging coconut. Just to share lang din po, no? Kailan lang, recently, na-awardan po ang Green Gabay as the most sustainable products po. Uy, congratulations Dahil sa mga, Ganda. sa Coco Pots ninyo. Yes. And ma'am, yung mga sinasalihan yung mga exhibit, ganyan, yung mga bazaar, yes. libre po ba yan? Ay, opo. Uy, yun, no? See? Ganda. Free po siya. Magaling talaga yung DTI. Yeah. no? So that's, again, ma'am, thank you for sharing that. Kasi, again, marami mga entrepreneur na nanonood right now na they're not aware na you can take Tumutulong yung advantage gobyerno. Actually, yung all nga, of these government assistance programs. Yes di po, ba? yes po, opo. Basta po legit po kayo na kung SEC po kayo or DTI, basta sasabihin nakalisto lang, ayos na. Opo. Oo. Nakalista Ayan ha, po basta yung DTI registered or SEC registered, pwedeng humingi ng tulong sa Yes. gobyerno at libre po yan. Yan. Actually, di ba, ang DTI, meron silang loan program. Yes po. 300,000 pesos. You can borrow. Yes po, meron po yung SB Corp. Have you taken advantage of that, ma'am? Yes. Oh, okay. Ma'am, kwento nyo naman, if you don't mind, Yes. sharing lang your experience nga with SB Corp. Can you Ay, walk us through the process? Ikaw ba yung lumapit sa kanila? Sila ba yung lumapit sa inyo? Paano ba? Ano nangyari? Kasi nga po, dahil member na rin po ako sa DTI, no, na-expose na rin po ako pati sa mga kanilang mga financial partners, no. Okay. So, doon mismo sa DTI Rizal po, nandun na rin po kasi may office po doon. May part office po doon si SB Corp. So, okay. nag-inquire na rin po ako. 300,000. Oo. Ang bayad on the 13th month eh. Oh. Tinggal. And zero interest, no? Yes po. Oh, First yan, no? year, zero Okay, interest interest. po siya. Yeah. Opo. Tapos ang kagandahan po nito, online mo po siya a-applyan. Okay. Ang gagawin mo lang, isubmit mo lang po lahat ng mga Requirements. Yes, Okay. documents mo po. And then, mamimili ka lang doon kung saan swak yung negosyo mo. May Okay. iba't ibang klaseng programa po kasi. Like for us po kasi bago pa lang po kami. So, nasa enhanced business development po yung aming programa sinalihan po. Okay. Ma'am, sumama rin ba kayo sa mga, di ba may mga program rin yung DTI, yung KMME, yung mga iba't ibang mga kurso,
or seminar? Mentors. Sa mga seminars po, yes, Yes, okay. na-i-invite po, sumasali po. Okay, Opo, yes. opo. And kamusta naman yon, ma'am? Can you again share naman your experience? Ano ba to? Online? Face-to-face? Yung mostly po na na-attendan ko is face-to-face po Okay. ito. Maganda kasi pati po sa pagdating sa export po, nakaka-add value po. Malapit Lalo na sa amin na, syempre, 3 to 5 years from now, ini-aim din po namin na makasabay din po tayo sa export market. pwede. So yun ang next big plan nyo talaga na Yes. to Oh. export Ganda your yan, cocoa Ganda. products. Actually, sir, marami na pong nag-i-inquire. Yes. So, inuumpisa na rin po namin na i-comply yung mga requirements Yep. para kung ano talaga yung will ni Lord para kay Green Gabay. Galing So, talaga. Kasi, Tito, there's a big market overseas talaga for cocoa pots, for cocoa peat, and for cocoa bricks. yes. Di ba? Oo. So, is that something that you're working towards, ma'am? Yes po. At hindi lang po yun bukod sa mga programang na-mention ko kanina, pati po ang retail market. Okay. Yung ating domestic Ganda. market. Yes. Madami rin Kaya yung mga opportunity. nakikinig, kung meron po kayong naisip na negosyo, huwag po kayo mag-atubili, pumunta po kayo sa DTI. Yes, that's Meron silang That's pautang, correct. Small Business Corporation. Yep. Walang interest. Wala. Ang bayad on the 13th month. 3 years to pay. Galing. Ma'am, curious lang ako. Kanina sabi nyo, nang nag-start kayo, parang zero puhunan, di ba? Totoo yan, Pero sir. parang, just from my observation, hindi ba capital intensive Oo. itong pag-manufacture ng Makina. cocoa pot? Hindi nyo ba kailangan ng mga makina? Actually, ang Green Gabay, ang unang ano talaga namin dyan is yung machine, ino-offer namin sa mga LGUs and national government agencies. So, ito po yung okay. byproducts ng machine. Spin-off. So that's how you started first Machine. sa machines. Opo. Okay. Kaya agricultural machinery manufacturing. Okay, yes. So, eto po, dito namin nalaman na mas nag-click pa pala yung byproducts compared dun sa machine. So, nag-shift na kami. Nag-shift na kayo, Opo, ma'am. So, Okay. dito na kami kasi mas kinikilala kami, Yes, ma'am. Green Gabay na, ayan, Coco Pots, ayan, may mga multi-purpose tray. Yep. So, yun po yun. And going back po dun sa question yun na nahirapan kami sa capitalization, ay opo. Sobrang hirap po. Actually, punong-puno nang po talaga kami ng lakas ng loob at puro pangarap at dasal po, no? Yes. Dahil bago pa lang kami, nabubuli po ako, lalo na pag babae ka na nag-offer. Okay. Nabubuli po ako. Yung iba hindi naniniwala, pinagtatawanan ako, pero I don't care. Kasi Ano mga problema nun? Ano Kwento mga nyo na, challenges ma'am. niya? Yes, yeah, kwento nyo yung challenge. Para lang we understand deeper lang na ano yung pagbubuli sa inyo. Kasi nga po, Without naming names. Yeah. Kwento mo Opo, lang, opo. yeah. Kasi nga po, bago kami, no, punong-puno lang kami ng, eto yung ideas namin. Okay. Gusto nila yung idea. So, Yep. gusto nila mag-join sa amin. To the point na hanggang salita lang kami aasa. Okay. Pinapaasa lang kami. So, ilang beses yon. Hindi lang once, twice, thrice, many times. Siguro yung listahan ko, mabot na ng 50. Oh. Ganon po Okay. kahaba yung listahan ko. So, So what kept you going, ma'am? because of DTI and Philippine Coconut Authority. And pagka nai-invite po ako nagtotalk, like sa Quezon, no, ni PCA po, nakikita ko yung mga coconut farmers, nakikita ko yung kahit on the way pa lang po, nakikita ko yung bulk ng mga nyog po. Yes. So sabi ko, hindi po pwede habang buhay na lang tong maging basura talaga eh. Correct. So parang, kasi ako, parang na-involved na ako, nalaman ko na, alam ko na yung kagandahan nito, yung benefits nito, na pwede naman talagang maging part ng livelihood program. So sabi ko, hindi ako hihinto. Okay, Oo, nandiyan. Hanggat may naniniwala sa akin, may Yes. naniniwala sa amin, sa idea namin, sa advocacy namin. Unang-una na si DTI at saka si Philippine Coconut Authority. Go pa rin po Go pa kami. rin. O, tsaka basta naniniwala sa inyo ang DWIC negosyo. Yes, Yes, isa that's right. pa. Oo, di po ba? And syempre, guided din ni Lord. That's right. Sandali, gusto ko lang I'm just curious. So, ang pinag-umpisa nito, makina. Ano yung makina niyo? Anong ginagawa?
Ang makina, yes. Ang makina po namin, pag yung bunot, pinasok mo po sa isang machine po, number 1 process, para maging fiber po siya at saka kukupit. Yun po yung decorticator machine. Ang next process po nun is yung hydraulic press machine naman po. What does that do, ma'am? Yun po, hydraulic siya. Siya po yung parang nagmo-mold sa Okay. ganyang mga shapes. So dapat may instruction kayo dun sa kung ano para pwedeng... At ako rin po mismo ang nagtitrain. Oh, wow. Yes Galing, po. Ako rin po mismo hands-on po nagtitrain, Yes. nag-ooperate ng machine. So, regardless po kung babae ka, lalaki ka, skilled ka or not, Yes. may natapos ka o wala, basta willing and able, pwede pong gumamit ng Ang machine. galing ha, pero ganda. Ganda ng kwento niyo, ma'am. Anyway, Anyway. break po muna tayo. Okay, we're back. At ito, ang ganda ng Yeah, ang ating ganda ng kwentuhan. kwentuhan natin, ma'am. Tsaka malayo yung mararating ha. Una, tinutulungan niyo kasi yung mga PDLs. Kakaiba yun eh. Tsaka yung ang inyong yung faith. Yeah. Importante yun eh. Oh. Correct, yeah. And of course, don't forget yung market vendors nga and also directly to the coconut farmers. Oo. Ma'am, yun nga, kwento niyo naman, yung manufacturing facility niyo, is it also located in Rizal? Yes po. Okay, Oo, yeah. sa Rizal din. So, ayun po, pwede naman po kahit sino makita yon, then pwede po nilang i-try, i-operate din po. Matuturuan ko po sila Ang personally. galing. No, ma'am, kasi maganda nga yung opportunity yan kasi I'm sure marami nanonood at nakikinig right now from different parts of the Philippines, di ba? So, who are looking for opportunities such as this nga. So, and I think the market is big enough, di ba? Yes. For more players, di ba? Oo. So, again, ma'am, they can contact you, di ba? To learn about. Yes po. Yeah. Kagaya po ng nabigay ko kaninang number, ulitin ko po. Okay, ma'am, please na? ulitin nyo. You can reach me through 0917-460-4367 po. So, PM nyo lang po ako, pakilala lang po kayo. And kung sino naman po yung gustong magpa-customize po ng machine, basta agricultural machine po ito, pwede naman pong gawin yan ni Green Gabay. Galing. And bukod po doon, i-share ko na rin po, pati po sa Davao, Yes. meron na rin po kaming So, nag-expand na kayo sa Davao, ma'am? hopefully po. Okay. Matuloy Promising. po ito, Yes. yes. So, ito, ganda na. Dalawang set of machines po yung gustong Kunin. ni ng mismong Kapitolyo po. Okay, na mismong LGU or provincial government. Yes, provincial government na Galing, po ito. kita mo yan, Opo. galing. Then ako po yung magte-train, mag-o-orient. Yeah. Yan. Tapos ikaw na rin magbebenta ng mga products Actually, nila. ang kagandahan finished po goods. kasi, Oo. kung ano po yung mapoproduce nila, bibilhin ko po. Oh, wow. Ganda. Wow. And then you make that into a finished product na. Tapos same program po, kung ano yung ina-apply po namin kay Green Gabay, meron din po silang farmers doon, may mga cooperatives, may mga livelihood din po down to the barangay level, may mga ex-PDL, PDL din po. So, Yep. ganon din po. Tapos lahat po ng mapoproduce, bibilin po namin. Ma'am, ang ganda, you mentioned cooperatives. Right now, are you working with any cooperatives? Kasi ang dami nating coconut farmer cooperatives all across the country. Yes. Yes po, opo. Okay. Sinimulan po namin sa Region 4A. Region 4A, okay. Yes, Which is BPI Rizal, yes. opo. So you're now working with the local coconut Yes, coconut farmer cooperative dyan. Aba, ang ganda. Kasi ang dami pa, ma'am. I'm sure a lot will be getting in touch with you after this show. Oh, yeah. Oo. Thank you po. Ganda. Basta po may nyog. Ang isa po sa goal po namin, nandun din ang Green Gabay. Ganda ng Green Gabay. Ma'am, can you share naman with us yung syempre, our show, di ba, Tito, we like to talk about success, pero yung biggest, siguro, mistake ninyo while you've been on this entrepreneurial journey. Opo, ngayon, when I look back, may nagtatawa namin to ng partner ko. Yun nga po, dahil nga po, punong-puno kami ng idea Yep. ng advocacy namin tungkol dito sa Green Gabay, no? Marami po na gusto na mag-join sa business namin. Okay. So ako naman, napaka-gullible ko nga, sabi ng partner ko, na ikaw naniniwala ka kagad, puro ka, feeling ko, ito na yun, feeling ko, yung gano'n.
So, hindi po pala maganda yun. Okay. Pag ikaw ay nagne-negosyo na, hindi po pala siya sa gut feel lang. no? Okay. Kailangan transform natin siya into action, hindi lang puro salita. So, pagka nangyayari, puro paasa lang, so nasasaktan ako, na-hurt ako, tapos na parang, ayan, na-depress na naman. Yung mga ganun po ba? So, hanggat maaari, pinapractice ko na yung sarili ko na, okay, gusto mo, thank you, ganyan. So, yun. Doon na ako, medyo naglililo na ako sa ganong aspeto. Pag may gusto, okay, sige, thank you. Pinifilter nyo na yung mga Opo. kausap ninyo. Hindi na kami basta yung, ay, gusto mo, sige, sige. Yes, yes. Tapos ako pa yung magpa-follow up, ako Correct. pa yung Yup. talagang sinishare ko na sa kanya, ganyan-ganyan. So, Awa, gano'n. opo, buti na lang po, na-advisean nga, nag-guide din po ako with the help of DTI and PCA na i-apply nyo na yan sa IPO kasi ganito, ganyan, kinukuha lang yung idea. tama. nyo. Oo. So, ma'am, are you doing that now? Yes po, with the help of Ma'am Sharon. Ma'am Sharon, so nagre-register na kayo sa IPOs? Yes po. Yan, sa manunod na nakikinig, very important yan. Yung Intellectual Property Office, yan. Kailangan, Yes. kung may maganda kayong idea, i-rehistro nyo na, di ba? And even the the trademarks, no, kasi yung Okay. mga byproducts namin, may brand yan eh. It's Grow Organic by Green Gabay. Okay. And then yung mga machines po namin, Agritech System by Green Gabay. So dalawa pong trademarks na yun, ni-register na Yan, rin siya. para walang makakopya. Kopya ko yun. Again, ma'am, thank you for sharing that. Magandang tip yan. Opo. Ma'am, kanina you mentioned nga, in the next 3 to 5 years, plano nyo is mag-export. Yes po. Can you siguro share with us, how are you preparing for export? And ano ba yan, pinag-aaralan nyo na ba yung mga in-demand na mga cocoa products sa abroad? Actually, sir, may mga kumakausap na po sa amin. Okay. Oo. Ang ganda. At this Ganda. moment in Yes. time, na may mga nag-i-inquire na sa amin at nagsasabi sa amin na kung kaya namin yung ganito karaming volume, Okay. ganyan. So, Yes. volume-based tayo. Sabi, kaya nga po nakarating ako ng ng Quezon. Quezon. At nakipag-coordinate na po ako, So, sa mga nakipag-meeting. coconut community. Yes, yung mga cooperatives po natin. Yeah. Dahil marami po yung kailangan namin coconut fiber po talaga. So, in preparation na rin po, sa hindi lang sa retail, local, no, pati po sa export. Pero ma'am, wag lang Quezon. Dapat Yes, bumahi rin kayo ng, siyempre, namin Bicol, Bicol, yeah, yan. opo. Buko, Guimaras, Mindanao, yes, opo. Iloilo. Gaya nga po ng nasabi ko kanina, inuumpisan pa lang po namin dito sa Region 4A. Yes. Pero kahit kung nasaan po yung mga nyog at bukuhan na yan, dapat nandun din ang Green Gabay. Mari-reach din po namin. Yeah. All over the Philippines po. Ma'am, how long have you been in business? I don't know kung maniniwala kayo, sir. Mag-1 year pa lang po. Wow! Galing! And shortly, you will be exporting. Exporting already. Pina- Pinaprocess year po two. namin, yes po. And then in year 2, expanding to Davao as well. Aba, galing. Galing. Iba Yeah. talaga. Sobrang impressive, ha, Ma'am Lu. Bilib na bilib kami sa, Ganda. sa energy ninyo. Opo. Oo. Hindi na ako hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Kailangan talagang bilisan. Opo. Oo. Dapat bilisan nyo talaga. Oo. Ang ganda. Yeah. Ganda ng project. Thank you po. Yeah. Ma'am Sharon. Shoutout pala kayo sa megastar nga ng DTI, si Ma'am Sharon. Ma'am Lu, Yes po. kasi alam mo naman, we're reaching the tail end of our show already and alam mo, maraming mga nunod na nag-iisip na papasok ba ako sa negosyo? You know, and siguro what words of inspiration or nuggets of wisdom can you share with them? First of all, for me for as long as alam mo yung ginagawa mo Okay. at alam mo sa sarili mo na marami kang matututunan, may advocacy ka, wala kang tinatapakan na kapwa mo, everything will follow eh. Basta alam mo yung purpose mo in life. Kung bakit mo ginagawa itong negosyong to, hindi lang para kumita. Kasi pag once na alam mo yung purpose mo in life, the kita will follow eh. Oh, yeah. Iga-guide ka talaga ni Lord. Ako personally, hindi naman po talaga ako sa solid waste or I'm not an environmentalist, pero
dito ako nilagay ni Lord eh. Pinakita niya sa akin, dito, kung ano yung experience, skills mo for the past 30 years, eto pala yun. Dito ako nilagay ni Lord. So, sa atin, basta meron kang buhay yung idea na yan sa puso't isip mo, yung purpose mo na yan, alam mo, hindi ka mamamali eh. Then, syempre, wag mong kalimutan, meron pa rin mga challenges. Nandyan yung mga bashers, no? So dead man na lang tayo sa bashers. Dead man sa bashers. Uy, again, magandang advice yan, ha? Dead man sa bashers. Kasi kung basher, hindi naman yan bibili sa'yo. Pabayaan mo na. Okay, tama. Yes. Ang importante po, nakaka-add value ka sa mga tao. Like, for example, sa mga coconut farmers, sa cooperatives, sa communities, and sa mga PDLs po. So, yun lang. Walang masyadong paligoy-ligoy. Basta kung alam mo yung purpose mo, go! Paglaban mo yan. Galing. Well, Ma'am Lou, thank you so much for guesting on our show. And sana we'll have you back again, ha? Sure. Lalo pag nag-export na kayo. Oh, pag nag-expert na kayo, balita Anytime niyo sa po, amin. babalik po talaga ako. Thank you. Thank you, everyone. Maraming salamat.